This is still part of our discipleship. Nindot ni siya itudlo after baptism para ang imong gi-disciple ma-introduce nimo nganong nabaptize ka. Alright? Unya sa pagtudlo nato ani mga kaigsunan makasabot ta nganong dita mo apil anang Christmas, nganong dita mo apil anang mga kalihukan sa Catholicism like Valentine's Day, kanang Easter Sunday, no? Kalag-kalag ang uban ang apil na. Di ba? So may pasabot anang distinctive. No, kay mao man ay atong topic. We are going to discuss about Baptist distinctives. This is lesson number 1. Unsa may pasabot anang distinctives? Ang kalahian nato sa uban. No? Nganong di magkamuapil kay lahi man mi. So saon nimo pagkailhan nga lahi ka kung apil ka. Pero wala ta na imong lahi nga wala tay biblical nga kanang proof. Naa man tay gibarugan. So we need to stand according to what the Bible says. And we can see the difference between other denominations and our denomination, which is kanang Baptista. Alright? Unya, kinahanglan makahibaw o makasabot sad mo mga kaigsunan nga lahi ning organization, lahi pod ning denomination. No, kay daghan ang mga pundok-pundok karon pod nga dili sila, wala sila'y denomination, wala sila'y kanang ugkuan pa, wala sila'y group ba? Asa man mo nga group? Unsa man mo nga kanang kuan? Unsa may inyong belief? No? Organization ra ba? Basta nga magpundok lang ta, organize ta. So among Baptist, daghan kay mga organizations. Mga fellowship, organization man na. So ang nahitabo, ang nagka-problema kay ang gitutukan sa mga churches, ang organization man, dili naman ang denomination. Muna galalis-lalis ang mga Baptist tungod sa ilahang kanang organization nga giapilan. Di man ta padihag organization. So, murag na murag na padaplin ang kanang kuan, ang atong denomination. No? Though ang denomination, that is the kuan kanang how the government kanang identify sa mga kuan, sa mga klase-klase nga mga religion. No? Religion may tawag religion, denomination. So para mahibaw-an nila ba, nagigamit nila. Pero we believe that the church is not a religion. Unya, si Christ pod, wala siya nag-start og denomination. But he started a church with a distinctive. Naikilainan ba? Mo na sukad pa sa panahon sa mga apostles, gibarugan na nila ang distinctive. Mga distinctives sa kanang Baptist mga kaigsuonan. Ang pagka-tinuod nga simbahan, gibarugan nila. So mo na atong ipadayon. Og ato gyud ning kanang ibutang sa atong kasing-kasing og ipasa gyud ni nato sa atong mga gipang disciples so that they will understand unsa di ay ning Baptist. We do not worship Baptist, we worship the Lord Jesus Christ. Alright? Pero ang kaning atong pagkabaptist mga kaigsuonan, barugan gyud ni nato kay mao gyud ni ang nagsunod kung unsay gisulti o gibuhat o gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Alright? So, una natong hisgutan kay kaning distinctive, naara na siya nakasubay anang Baptist with S. Baptists. So naadiha. So 8 ka points ni mga kaigsunan, but we are going to talk about only one. No, para 8 ni ka Wednesday nato hisgutan ang Baptist distinctives para ma-digest gyud nato mga igsoon. Dili nato paspasan para masabtan gyud ni nato. All right? So, number 1 ani mga igsoon, biblical authority.
biblical authority. So unsa may pagtanaw nato sa Bible? So we as Baptists naatay pinasahi nga pagtanaw sa Bible. We cannot stand without the Bible. We cannot survive without the Bible. Kay nga naman, ang pagtuo sa Baptist, mga kaigsunan di ara, Baptists believe in the Bible as the inspired, infallible, final authority for all matters of faith and practice. Okay, sa man ga practice ninyo Christmas, kung Baptist ka, dili na imuha. Because, unsao man nimo pagpakita nga different ka. The Bible did not teach about Christmas. The Bible did not teach about Valentine's. So daghan mga practices nga gibuhat nga niapil-apil na ang uban na mga Baptist anang mga kalihukan sa kalibutan mga kaigsunan nga wala gitudlo sa Bible. So dapat ipadayon nato nga barugan gyud na nato kung wala gitudlo sa Bible, wala gyud pagtuman atong buhaton ana. Kung wala gitudlo sa Bible, dili nato buhaton. So barugan gyud na nato, we are what the Bible says. Are you listening? We are what the Bible says. And tulo ka butang atong hisgutan kabahin aning biblical authority. Number 1, mga kaigsunan, inspired by God. Nganong nahimo man natong authority ang Bible? Because the Bible is inspired by God. Now, daghan na kayo karon nga kanang dili na mo tuo nga ang Bible inspired. Well, di man nato na ma-change mga kaigsunan. Bisan kani usa ka verse mora ni atong basahon aning inspired mga kaigsunan, which is 2 Timothy 3:16. You cannot remove this in the Bible. This is very important nga verse mga kaigsunan para nato nga mga Kristohanon. Now in 2 Timothy 3:16, according to 2 Timothy 3:16 mga kaigsunan, ingon sa Bible, all scripture is given by what? Unya, ma-erase na nimo. Gihatag ni siya inspired by God. All scripture. Walay kwan bisan ang Old Testament and the New Testament mga kaigsunan, dili pwede nga naay dili inspired ya. Because according to what the Bible says, all scripture is given by inspiration of God. Mauni nga kaning Bible nga atong gikuptan, atong gibarugan is profitable. Kay kung dili pa ni siya inspired by God, dili pa ni siya gikan sa Ginoo, dili pa ni siya kanabitong gituyo gyud nga maani sa Ginoo nato, gikan niya wa ni kapuslanan. Parihara ni sa ubang libro mga kaigsunan nga way kalihukan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kung dili makakita ta og drama, mo hilak ta. Makita ta og kanang comedy, mga tawa ta. Pero wag gyud epekto sa atong kinabuhi. But the Bible is different. It is inspired by God and it can change lives. Mga igsoon. So it is from God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So mapuslanon kayo. Now, if a person who is a sinner, dili mabutang agpulong sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Unsa may mahitabo, magpabilin siyang makasasala. Kay di man pwede niya tagtangon ang iyang sala, mga kaigsunan. And when he faced God after death, mga kaigsunan, iya ipakita nga, ako Lord, ani kamot ko binutan. You are still a sinner. And we cannot deny that the penalty of sin is death. Amen? Mo ni kita nga mga Baptist, mga kaigsunan, ato ning barugan that we need the Bible in our life so that our life will be changed. The Bible is so powerful. This is our kanang authority sa atong kinabuhi. Mo na kita pag ato ning kanang ibutang ang Bible pirmi sa atong atubangan, wala man ni gitudlo sa ako Wala man ni gi-instruct.
wala man ni gitudlo sa ako nga mao ni ang sakto. Di ba mao na ang una na doctrine. Ang pasabot sa doctrine unsay sakto. So wa man na gitudlo sa ako. So kanang Christmas sayop na. Wa man na gitudlo. Doctrine is what is right. Reproof is what is wrong. So gisuwat sad sa Bible unsa man ang mga sayop o gidili sa Ginoo nga mag-apil-apil ta ng mga kalihukan ka ng mga pista-pista diha mga kaigsunan. O di ba na pista ng Christmas? Mao man ang kinadak-an nga pista, tibok kalibutan magyuna. Amen. Unya kinsa may idol diha, ang batang Hesus. Di ba? Kada kung supak kana sa Bible igsoon, thou shalt not make any graven image in likeness in heaven above. Di ba? So, dili pwede buhatan og image. Unya na yun na, di man na pwedeng wala. So, that is idolatry. Gibadlong ta, sayop na. So, muna, correctionan ta. So, kung may correction ang kinabuhi nato nga mga makasasala, matulid ta. Wala gyud, di gyud ta matulid. We will die a sinner. Now, if you're going to die a sinner, mga igsoon, the penalty of your sin is hell. You will go to hell. Unya, hell is a never-ending na. Magpaabot na lang ka sa final day, mga igsoon, nga ang hell o death ilabay na ngadto sa lake of fire. And that is the second death, and that is no ending. Wa na'y katapusan na mga kaigsuonan nga pag-antos, bisan sa impierno gani, pag-antos naman na. How much more adto na sa lake of fire? Amen? Pasalamat ta na ang Bible na inspired sa Ginoo igsoon to change our lives, to save us. Naa sa pulong makita nato ang ebanghelyo sa Dios. According to the scripture, sa pagwali pa ni Apostle Paul, mga kaigsunan, the gospel that Jesus died and He was buried according to the scripture. And He rose again according to the scripture. Klaro kayo, scripture gyud. Mao na ang mga sakto nga angay natong tanawon. Unya, naapay instruction. Ulaliman ka. Unsa man na instruction in righteousness. Muna nga ba, matudluan ta, unsay ang ganito buhaton sa atong Kristohanong kinabuhi. Pagkalindot sa kinabuhi sa Kristohanon, kung naarag yun ang Bible, maorag yun iyang gisunod mga kaigsuonan. Inspired by God. So ikaw nga, Kristohanon nga nagtamod sa Bible, which is inspired by God, you will be a Christian who is inspired by God, and you are part of the church that is inspired by God. Nga naman, kay nagsunod sa inspired book of God. Kay kung dili inspired ni, walay Christian nga inspired. Walay church nga inspired. Kay wa may gisunod nga inspired. Di ba? Mutakod yan ang tao nga inspired. No? Lahim ni tao nga inspired, kay magsilag ngisi, malipayon kaayo. Oh, kung siya naka-inspired niya, iyara na. Pero mga kaigsunan, katong mga tao nga wa kalibutan nga nung na-inspired na siya, matakdan. How much more ang Bible? No? Ang Bible nga inspired by God. So ang Kristohanon nga magbasa, mutuo, mutuman, musunod, ma-inspired. Amen. Unya gipuno siya sa Ginoo sa church. Unya ang church nagpundok diha ang mga inspired people of God. Muna pag-ingon si Ginoo, go! Inspired ka, ayaw mo go. O yung reason nga no, mga Kristohanon dili ka go, way basa-basag Bible. Expired ang ilang kalipay. Igora nalipay kadali. Na-expired ang ilang excitement kay nihunong og tuo sa Bible. So we cannot deny that the Bible is inspired by God. We must believe because we are Baptist. Never stop believing
that the Bible is inspired by God, and that is our biblical authority. Number 2, infallible. Sabot na lang, infallible. Di gito sayop gyud. Na ay mga butang nga ang Bible dili capable. Unsa man na? The Bible is incapable of error. Di masipyat. Dili kaya sa Bible nga masipyat. Nindutaan ano, moonay kaya niya. So, ang Kristohanon nga, ang iya, believer siya sa Bible, matakdan siya sa Bible, kay mo may iyang teacher. Mo nadaghan kay mga deception sa kalibutan, na kay instruction, na dawat nimo sa pulong sa Ginoo. So na kay wisdom, how to interact, how to respond to something sa kalibutan na sugatan nimo mga kaigsunan. Maybe giilad ka, you will know how to respond. Di ka mailad. Nga naman, ang imong gisunod, ang Bible man nga dili kayang masayop. And because as human as we are, naamagay mo lihis gamay, mo na mga sipyata. Pero kung mayon ta nga ang Bible lang yun atong sundon, kung makaya lang yun nato mga kaigsunan nga Bible lang yun atong sundon, di ka masipyat. Pero tagaan lang sa natong chance sa atong unod, mo na masipyat sa tapanagsa. No? Luoy po ng kaaway kung dili siya di ka score ba? Luoy kayo. Way lami ang duwa, no? Way lami ang duwa. Pero ang nakanindot lang kay ang atong Ginoo merciful. Pero dili na to abusaran mga igsoon nga abi ang Ginoo merciful. Unya abi nga paskoron sa nato ni atong unod. Oy, magsige na lang po kag paskor. Ayaw tuyo kay muskor gyud na. Never give a chance. Mabito na niyo, never give an inch. Do not give an inch sa yawa. Ayaw tagaig higayon. Alright? So, tugutin na lang na nga normal, masipyat yun yung unod. Pero kung imong tagaag chance, dako na kayo ng problema. Amen? Pero di na to makonsider yun nga ma-perfect yun na to itong kinabuhi. Kaya lagi, naatay unod. Pero kung imong tagaag way, ang imong unod kay, ingon biya tos pastor, paskoron sa nato eh. Ako pa imong pasanginlan. Diba? Tagaan na natong chance, pasagda na nato by itself, ang imong unod nga, masipyat ka palagsa. Pero ang nakanindot, because you are following the Bible that cannot be mistaken. Dili siya kaya nga masipyat siya, dili siya pwedeng masayop, makoreksyonan ang imuhang mistakes. So daw masipyat ka, ang pulong sa Ginoo, abtik kayo nga moingon nimo, ops, sayop na. O di ba? Nganong gibadlong man ka, kaya nasipyat ka. So pasabot, masipyat ka. Pero nakanindot na atay Bible, nga infallible book, nga mo ingon na to, sipyat na. O mo na nga, ma-change yun ang atong kinabuhi. Amen? In Psalm chapter 12, 6-7, the Bible says, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Purified 7 times. That is God's number. In verse number 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them for this generation forever. Ang word, the word of God that is being preserved, mga igsoon, hangtod sa kahangturan, is tried 7 times. Pure words, according to what the Bible says. Pure words. Dili pwede nga masipyat. Pure na pure. Why sagol? Di ba? So kung maulagyan na atong i-intake mga kaigsunan, pure, walay sagol nga mga kuan diha, mga dross, mga buling, wala. O di malimpyo kita. Di ba?
Mura ka nang laba ba ang tubig nimo pure gyud nga clean gyud siya kaysa masagulan siya og kanang mga nainguyo-nguyo. Di ba? Manimaho lang gyapon na imo linabhan. So ingon ana na mga igsoon, kung ang pulong sa Ginoo mao ra gyud ato ipalimpyo sa atong kinabuhi, gihatag ni sa Ginoo nato no nga tried na siya. Pure words na siya. Tried in a furnace of earth, purified 7 times. Hallelujah. Hasta kapila, buot gubon, buot pakgangon, pero dili wala na kayas kaaway. Amen? That is why in John 17:17, the Bible says, sanctify them through thy truth. Asa man nato makuha ang truth? Thy word is truth. Thy word is truth. Muna Kristohanon, way basa-basag Bible, dali ra ka pamakak. Muna lisod kay saligan ni Kristohanon, mga kaigsunan nga di mo basag Bible. Because it will be very easy for you to tell a lie. Right? Pero ang Kristohanon, mga igsoon, nag-personal devotion, iyang gitugutan ang pulong sa Ginoo nga badlongon siya. Kinahanglan ato gyud tuhuan, mga igsoon. Because this is pure. This is the only truth that we can find in this world. The Word of God is truth. And that is why, mga kaigsunan, nganong ang mga tao nga gipili sa Ginoo nga mao'y gipasuwat ba, gimove gyud sa Holy Spirit. Kay kung dili sila moved by the Holy Ghost, posible na ay masagol ani. Pero nindot kaayo 2 Peter chapter 1. Giunsa man pagpasulat. 2 Peter chapter 1. Verse number 20 and verse number 21. The Bible says 20, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Dili pwede nga i-interpret ang Bible without the real interpreter. Who? The Holy Spirit. So without the Holy Spirit, that is being interpreted privately. So dili pwede, mga kaigsunan, kay naagyoy gitahasan ang Ginoo nga gipauban nato diri sa atong kinabuhi to help us understand, to help us interpret what the Bible says. Kay dili itugot sa Ginoo nga kita-kita ray mo sabot-sabot ani. When it's not allowed, mga igsoon, sugod pa ni sa sinugdanan. Ang Ginoo sa dihang wala pa ang balang espiritu, siya may mutingog. Di ba? Sa dihang naana sa New Testament, church age, mga igsoon, gihatag na sa Ginoo nato ang balang espiritu. Unsa iyang trabaho? To teach us all things and to bring all things to our remembrance. So, unsa may pasabot ana? Do not interpret the Bible privately. Muna ningon diri, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Nagsikap pangita dito og mga kuan diha, asa ka magpa-interpret. Holy Spirit, uy. Amen? Kay kaning pulong sa Ginoo in verse number 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Di gyud masipyat. Ang pagkasuwat ani, mga igsoon, di gyud masipyat. Kay mura ba kanang grade 1, mga igsoon, nga di pa kabaw mo suwat og litra, ang bata mo'y nagkupot sa lapis, apan ang kamot sa bata gikuptan sa inahan or amahan or sa teacher. So, mayon din ang teacher, okay, magsuwat tag A. Unya ang bata kay ang iyang isuwat B jud. Musugot ba dayong teacher?
Ang teacher may nakaibaw unsay A. Di ba? Unsay porma sa A. So ang bata mulugnot kay ang gusto nako B lagi. Oh. B. So kinsa may matuman. Ang teacher jud di man gyud musugot ng teacher kay di lagi na maoy A. So karon ang balang espiritu maoy nag-move sa nagsuwat. O kinsa may mas powerful. Ang nagsuwat o ang nag-move nga balang espiritu. So inigsulti sa Ginoo mao niya ang ipanuwat, unya ang kanang nagsuwat gipanuwayan. Di siya kadaog sa Holy Spirit. Di ba? Mas bali pa mapatyo na lang siya kaysa magbuot-buot siya suwat mga kaigsunan kung unsay angay isuwat. Amen? Now the good thing is they were holy men of God. Dili basta-basta nga mga tao nga, o kisay ka mao mo suwat diha, suwat ni. Pinili. Holy men of God as they were moved by the Holy Ghost. Why sipyat? Mo nang inspired siya. Di lang ka-inspired, infallible pa. So kitang mga baptist ni tuo ta ani. Nga ang Bible di gyud masipyat. We are what the Bible says. Tanan hasta mga tuldok diha. Mapuslano na. Amen. Mo na importante kayo tun-i gyud ang pulong sa Ginoo. Ayaw gyud kanang duka kay ngano man duka ka di na ka kay bawg asa na dapit. Unya dili mo absorb ang imong utok. So klaro, infallible, dili malalis. No? Wa gyud makabutbuot sa Holy Ghost mga kaigsunan. When the Holy Ghost unsay gipasuwat wa gyud. No, musuwat ra gyud na ang murag ang tao ba printer lang. Computer, printer. Ang computer na di ang Holy Ghost. Ang printer mauna ang tao, ang holy men nga musuwat. Ug unsay nakaprogram sa computer, maugyoy isuwat sa printer. So sa computer pa lang husay na. Oh. Mo na nga paggawa sa printer, awa na. Maugyoy oy kung unsay naa diha sa computer, maugyoy ni gawa sa printer. Mao niya pagkahitabua. Mga igsoon, mo na ang Bible gyud kasaligan. Ang Bible ato gyud ning makuan kanang ma-sure gyud nato nga kung ang atong kinabuhi ato yung ipasubay diha sa pulong sa Ginoo, di pud ta masipyat pod sa atong mga desisyon. Ang rason ngano daghan kitang sipyat because we do not allow the Bible to become our guide. So how can you be guided if you are always absent? Okay, Bible reading. Diba? Ay, yung absent yun. How can you be guided? Ang pinaka-worst nga kuan diha situation if you are not saved. So if you push your way to read the Bible without the Holy Ghost, that is good for debate only. Because the more knowledge you get from the Bible without the Holy Ghost is equivalent to pride. That is private interpretation. That is without the interpreter, the Holy Ghost. So, ang equivalent ana, the more knowledge you have, the more hambugiro ka. Mao na nga musig pangita og debate. O kinsay debate diha, debate. O mga bugiro na nga mga tao, wala na Holy Spirit. Amen? Kaya ang naay Holy Spirit, mga kaigsunan, ang iyahang intention to understand the Bible is to use it for his life. Amen. Not to debate. Klaro kayo ang 2 Timothy 3:16? Wa may debate diha. Bawal ang debate, mga kaigsunan. Mao na nga dili nato tugutan nga ang Bible ato lang ning gamiton para sa atong personal nga intention. So the Bible is inspired. The Bible is infallible. Number 3 and last.
The Bible is our final authority. Final authority. Muna ma-aplikar ni nato mga kaigsunan when someone will try to let us do something and it is against our stand in the Bible. Always use the Bible. I am so sorry. That is against my faith, against my stand, because the Bible says. Wag mo reklamo nimo. Kung imo nang gamiton ang Bible, dili ko kay ang Bible nag-ingon-ingon ani. Ang reason nga nung dili ka balibad ang tao sa kalibutan, mga igsoon, because you don't have the verse to prove na di ka pwede. You don't have the proof kay wa kay basa-basa. Unya manawag pa ka, Pastor, Pastor, okay ba ni Pastor? Wa ni nagbasa, ni Kristohanuna, wa ni nagbasa. Pastor, okay ra ba Pastor? Manguyab og ang believer, Pastor. Unsa to, Brad? Kaklaro ana nga di pwede? Kung nagbasa ka? Di ba? Kaklaro ana, unsa may anak ninyo kung magdayon mo, mistiso, demonyo. Kaya ikaw anak kas Ginoo niya ang imong giminyuan, anak siyawa. Niya ka-anak mo, unsa man na inyong anak, asa man na siya padong? Di ba? Mistiso. Sa espirituhanon, duha ra magud ka klase. God family and devil's family. Duha ra sa espirituhanon. Sa tawhanon, daghan. No? Daghan kaayong kanang klase-klase nga race. Pero sa espirituhanon, duha ra gyud ni. Langit ug impierno ra gud. Ang dili luwas, ang iyas yawa, impierno. Ang iyas Ginoo, langit. Duha ra gyud na. Di na libugon. Unya, maglibog pa ka. Kinsa imong angay pangulitawhan? Ay, sig pangulit ang nagdili believer. Mo na mangulit tao, mangulit sa tao. Bisag gibalibaran na, mangulit gihapon sa tao. Kay nangulit tao lagi. Nadugay, nakulitan, napugos. Okay, final authority. Asa man ni nato makitaan? Ari sa Acts 17:11. Nganong nahimo man ni natong final authority? The Bible says, these were more noble than those in Thessalonica. Kinsa man ni nga mga believer? The believers in? Ala, nakalimot na sila. Gisiris biya ni nato sa church. Nakalimot na sila. Asa man yung mga believer nga gisgutan o sarabaya ka lugar ang dimension ni Apostle Paul nga ingon ani? Taga-asa ni? Taga Berea. Na Berea akong utok, Pastor. Sorry, Pastor. Na Berea ang akong utok. Berea di ay. So ang taga Berea, these were more noble than those in Thessalonica. In that, tanawa unsa ilang gibuhat? In that, they received the word with readiness of mind and, diara, search the scriptures daily whether those things were so. Nga naman gingon ana man nila, when they hear somebody teaching in the synagogue, ila dayon i-search kung sakto ba ang iyang gitudlo. Nga naman, their final authority is the Bible. Muna kita, mamina ta, makadungog ta ang mga tudlo, mga kaigsunan, especially kung dili na imong pastor, imong yun ang i-search sa scripture. Sakto ba na iyang gitudlo? Baptisman ta. Ayaw pag ininsik, dawlim. Dawat og limpyo. Gitudlo naman na. Hasula-sulong pa na to, kaugalingon og kanang research diha, gitudlo naman na. Pag-research mo, oy. Whether these things are so. Muna nga, lahi mo tudlo diha, ang tithes ni hunong na kay Christ is the end of the law. Ang tithes law. Kano sa man na naapil ang tithes sa law? Nga ang tithes is for the food consumption man sa mga tao nga naa sa temple. So sa ato pa,
sa law, mangaon ang naa sa simbahan, sa temple, pero ang sa church na, di na mangaon. Unsa na ni? Na may purpose. Di ba? Daghan gipanghunong, gipang-amend mga igsoon sa New Testament. Like new moons. Wala naman na, gihunong man na, gipang-amindahan man na mga igsoon. Ang Ten Commandments, gihimo na lang duha. And in this two hangs all the law. Unsa naman ang katong law, di ba napo man na, duha na lang, unsa man na. Higugma ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha, higugma imong silingan. Sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. And in this law hangs all the law. Giusab. Asa man sa Bible, giusab ang tithes. Mo na kay nakadungog man ka. Tanawa, kani si pastor. Kani si pastor. Pastor bantay, yung ka pastor. Aw nanay ni buhat na nako. Wala na sa kalibutan ron. Kung luwas to, ato sa langit na. Kung di to luwas, nagbasol na to sa impyerno. Di ba ta kay bawg, luwas pag di. Di ba? Kaya wa may luwas manungag og pastor. Kamu si imong panungag og pastor? Nakita ba mo karnero manungag? Mubayiin man na ang karnero. Dili me. Ba. Di ba? Ang kanding kay manungag oy. Humaak pa. Di mo pwede gyud magiyahan ang kanding kay magbuot jud. Kita naman ang kanding ipanghigtan, guyoro na ilag. Pritik sa kitas kamot, magkupot kag kanding kay birabirahon jud ka. Ang karnero mag-agad sa pastor, asa ilang pastor, adto na ang karnero. O, kumusta mo kaugalingon? Reachable ba ka sa pastor? Nanghilom sila. Dali, ara ninyo pahilomon, oy. Daghan kay pang pahilom ba, no? You need to make the Bible your final authority. Kung wala sa Bible, dili nato tuhuan. Kung naa sa Bible, atong barugan. Bahalag magkinaunsa mga kaigsunan, ato gyung barugan. Ni-agree mo na? Unya, asa naman ang obey them that have the rule over you. Unya, niyo pa yun na, unya, sa ilang pagtuo, consider ha, ang pagtuo sunda. Hilom na sad mo. Considering sa ilang faith, ang gingon sa Bible, follow. Nya asa naman? Wala, hilom na pod. Mao na. Nya mo insist jud ka, lain na pastor. Lain man ta pastor, naman tay kaugalingon nga balang espiritu. Kung naa pa kay balang espiritu, makasabot kas mando sa balang espiritu nimo. Your pastor is not your enemy. Your pastor is what you need in order to serve the Lord. No? Nga mainsakto ang imong pagpangalagad. Kaya di man na sipyat nga nung na kay pastor, na may purpose nga nung gitagaan kag pastor. Di ba? So, para na nga mainsakto atong pagpangalagad, isip sibahan. Okay? So, i-search na. I-search. Basigwa din as Bible din. Pero naamong God, kaya ato naman nagikat on diri. Gahi lang yung tag-o, no? Oh. Abi na to makalusot ta, di ta kalusot, oy. Mo nagisigihan lang kabunalan. Kaya naamong yung koreksyon. Na may reproof. Hebrews 4:12. Nganong final authority, mga kaigsunan? Tanawa diri.
For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and, tanawa, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Huwag ito mahimo. If we intake the Bible, huwag yun. Mahimog yun siyang final authority sa imong kinabuhi. Kay kung unsa ka kahait manulti, mas hait yun ang Bible. Amen? Kung unsa ka kangilngig mamaba, ang pulong sa Ginoo, mas ngilngig yun kay nimo. Unya, lalimad ka ana, discerner of the thoughts and intents of the heart. Kung naa kay daotang tinguha sa buluhaton sa Ginoo, ma-discern na sa pulong mga igsoon. Mao na sa mensahe, magsigi ka na lang kaduklan. The pastor don't need to know kung unsay intent nimo kay naago na sa imong heart. But it is the word of God that will rebuke you. Mao na nga makuan ka, maduklan ka, mabunalan ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong mga igsoon. Final authority. Mabadlungan kita sa atong mga daotan nga mga tinguha. Kano man, di man kita mo'y authority sa atong kinabuhi. Dili man ang atong mga personal intention. May authority sa atong kinabuhi. Mao na, sige tag sundon na to kay mao man ni akong ganahan. Di ko ganahan ng gingon ni pastor di ay. Lain man akong ganahan. So, ang kanang imong ganahan, kung wala na nasubay mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, dili na mo'y authority sa imong kinabuhi. Mo nang madlungon kas Ginoo kay ang Bible man may atong authority. Final good. Amen? Final authority, the discerner of the thoughts and intents of the heart. Unya, priting haita o. Abot ko na sa imong kalag o sa imong espiritu. Kisa may makasagang ana. Mo nang hapdos kayo ang kinabuhi sa Kristohanon, nga gahigo. Hapdos jud kayo, bugat kayo, unya dragging kayo, unya bisag kun sa imong buhaton, murag layo ra kalampusan ba? Murag pirmi ma-feel mo pirmi ka gipuspusan. Ya madugay sa ika kapuspusan, maupos ka. Mahurot na imong edad, di jud ka kaabot sa imong success. It is the Bible that will bring you there. It is the Word of God. All right? Last, mga kaigsunan. 2 Peter chapter 3, verses 14 to 18. Chapter 3. Instruction na ni, mga kaigsunan. Unsa may buhaton na to? Since ang Bible man atong final authority. Tanawa mga igsoon. Sugdan na to sa 14 hangtod sa 18. The Bible says, wherefore, beloved, ang Christian ay giingnan na niya, beloved man, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Okay? So, kung ikaw nangandoy ka sa pagbalik sa Ginoo, nangandoy ka nga mauba na ka sa Ginoo, so samtang nangandoy ka mga kaigsunan, nga ikaw mahimo ka nga kanang balaan, no? Na ang godliness sa imong kinabuhi. Kay mo man na ang hangyo sa Ginoo, samtang ikaw nag-prepare nako ang akong gingharian, ang imong lugar sa akong gingharian, ikaw pod i-prepare imong kaugalingon sa imong pag-anhi sa akong gingharian. Alright? So, unsa may giingon sa Ginoo? Mga bigtag kalag, magdala ta og mga kanang tao nga madana to dito sa iyang gingharian. So in order to do that, nag-look forward ka na, ang atong buhaton kinahanglan, anda mo na to atong kaugalingon. So sa may giingon niya sa 14, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. So nag-look forward mo sa new heaven and new earth? O mo ni ato buhaton.
Muangay sa taba. Kanang maangay po ni atong dagway sa new heaven and new earth. Alright? So, saan man nato na pagbuhat? 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation. Gitagaan nata mga kaigsuonan. No? Gitagaan nata og salvation. Si Kristo na nag-antos. Di ba dapat ang katong mga badlungon may mag-antos? Pero gibuhat na ni Christ. Ang iyang pag-antos, nahug siya nga kaluwasan sa ato. Even our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Okay? Unsa may gisuwat? The final authority. Gisuwat mga kaigsunan in verse 16. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. Tinuod yun na. Which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Tanawa ha? Unsay gibuhat sa mga unlearned, unsay gibuhat sa mga dili luwas, ilang gi-pervert, ilang gi-usab ang Bible. Mga igsoon. So kay giusab man nila ang nahimong resulta sama sa gibuhat nila sa uban pa nga mga scriptures, nahimong kadautan sa ilang kinabuhi. Klaro kayo nga ang ebanghelyo, pagkamatay, pagkalubong, pagkabanhaw ni Kristo. Klaro kayo nga ang pagkaluwas, dawaton nimo pinagis pagtuo. Ay punan jud binuhatan. Ay punan jud og membership, punan jud baptism. So asa kisa may nadaot na ang naghatag o ang gitagaan. Ang gitagaan mo'y nadaot. Nga naman, giusab naman ang pamaagi sa Ginoo sa akong pagluwas ta. Mo na'y problema sa unlearn. Wala na tudlo eh. Wala man ito oh. Gikan baya tatanan sa pagka-unlearn. Gikan tatanan sa pagka-unbeliever. Now, the good thing is, nituo ta sa atong nadunggan sa Bible. And that is the reason why we got saved. Sa diyang naluwas na ta, na natay balang espiritu. So, ang may atong buhaton, patudlo ta. Patudlo ta. Dilit na magbuot-buot. Kay kung magbuot-buot ta, basig na may tabo. Tanawa, ye therefore, kisa may giingnan ni, ang luwas na. Okay, katong mga unbeliever, ilang mang gitwist ang kamatuoran, so nadaot sila. But kita, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Di naman mawai mo kaluwasan, pero mawai mo kasibot. Mawa ang imuhang eagerness to serve. Mawa ang imuhang desire to surrender. Maybe nakay desire sa una magpastor o niya pagkataod-taod nawa na imong desire. Ngano man, you listen sa mga wicked. Ingnon ka, sure ka? Lalimad ka, unbeliever, may ngano mo, sure ka nga magpastor ka noon sa limad ka, ang kanang mga unbeliever, ang tawag nila sa pastor, professional beggar. Kay kusog kay mo tudlo og offering. O mo sila kasabot ana nga ang pastor kung dili mo tudlog offering sa mga katawhan sa Ginoo, maoy gapatay sa katawhan sa Ginoo. Maoy hinungdan nganong ang mga katawhan sa Ginoo dili magmalipayon sa ilang Kristohanong kinabuhi. Kaya ang atong kalipay, giving man. Pero kung Kristohanon ka, ang giving kasakit sa imong kasing-kasing, you are not yet grown up Christian. You are still a babe. Tanawan ng babe, mga kaigsunan, kuhaig kung sa'y nasa ilang kamot. Dako kayong problema. Pero ang grown up na, malipay nagmakahatag. Nakabantay mo? Ang mga dagko, kanang makasabot na ba? Tunga ta. O tilaway o kaon mo. Unya malipay na kag makahatag, matured na.
Pero samtang babe pa, sakita ning hatag, eh. Uhila ka na sila. Unya, kung anong pa ka nang sigasigahan pagkasmata, gano'n, ako ni. Nga, kumusta man mo? Babe pa ba mo? O grown up na mo? Oy, grow na mo, oy, grow na mo. Ha? Tanawa sa 18, unsay gitudlo. But grow in grace. Tubo na mo, oy. Kadugay na nimo sige cut-on. Ano ka lang gihapon? Di na nato na i-mention. Kadugay na nimo gatuon gidya sa pulong sang Ginoo. Amo ka lang gihapon, how? Ano nga nahitabo gid? Nga hindi ka lang gihapon kabalo. Mga igsoon, grow! Asa ka mo grow? In grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. O laliman ka na, gikanta na lang na sa air supply, wag yun na nasabti mga kaigsunan. Di ba? Kaya ang nag-glory, ang air supply, dili ang atong Ginoong Hesukristo. Wala ang nag-supply sa air. Tanawa na? Ang mga tao, mga kaigsunan, basta di mo grow, lain mo yung mahimaya. Pero pag ni-grow ang mga tao, si Kristo ang mahimaya. Pirting ninduta. But you need to grow in grace and in the knowledge. So asa man na ang knowledge na ito makuha? Sa Bible. Make the Bible your final authority, mga kaigsunan. You will never go wrong. Tamis ang pagtubo. Tamis ang pag-mature sa Christian life. Tanaw nimo sa mga believer, comrade. Di gid sila threat, di sila enemy. Kano sa man mahimong threat ang mga Kristohanon when they let go of the Bible. Mao na sa usa ka simbahan, ang mga membro mahimo mong threat kung di mo magbasa sa Bible. Kay bisag unsaon pagkagtudlo, bisag unsaon pagkagdasig, wa jud ka. Wa jud ka. Di jud ka kasunod. Di ba? Unya ang yawa, abiba kay nimo. Kay mo ba na ilang uso mo abiba? Pitsenyor. Mo na ilang style. Magsig abiba. Abibahan din ka. Ikaw, imo ra pastor may kamao. Kamao pug ka, oy. Pero di man mo gitudlo sa Bible. And the Bible is our final authority. Let the Bible teach you. Amen? Be the follower of the Bible. So, that is our lesson for tonight. Biblical authority. So, kay ang Bible man atong biblical authority, you should have a Bible. You should know the Bible. You should read the Bible. Mo na pagbaptis ka, nyawa kay basa-basag Bible. Unsa man nimo na pagkabaptis? We are the Bible Baptist, mga kaigsunan. Lighthouse Bible Baptist Church. Nyo, di ka basag Bible? Ang may tabo nimo, you are a member of the Lighthouse Bagulbol Baptist Church. Magbagulbol makagway Bible. Wa kay kalipay. Kay ang tao nga magsig bagulbol, magsige nagkakitag problema. Mabitaw nga bagulbol, o ikaw magsige kitag problema, magmalipayon day ka. But when you have the Bible, when you see a problem, opportunity to grow, opportunity to serve, opportunity to help. Puros opportunity mo makita.
Pangaigsoon. Nga naman, negro man ka. Amen? Did we learn something? So diha ta nagsugod. Kung ato ni ipadayon, walo pa ni ka Wednesday, hinaot pa, magkat-on gyud ta. Amen? Unya, learn this by heart, kay itudlo ni sa mga nabaptizan na ninyo nga mga disciple. So you have another lesson to share. Di ba? Another very good lesson to share. Salamat ta nga naatay review. Ma-review na to. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for giving us an opportunity to learn about the Baptist distinctives. And I pray, Lord, that you will bless each and every one, O God, nga barugan yun namo kung unsay naa sa Bible, because the Bible is our final authority. And the reason why nga among barugan gyud nga ang Bible mao gyud amo ang ikinabuhi, because it cannot commit mistake. It is infallible. And it is inspired by you, O God. Thank you so much for entrusting to us your words. And please help us, O God, that we will not be ashamed to share what we have learned, O God, to others. Please, Lord, bless your people to come in this invitation, O Lord. To pray to you, to ask forgiveness kung naaman gani namadlungan sa ilang kinabuhi karon. May you please let them come to ask forgiveness, O God. And this is for your glory, O Lord, in Jesus' name. Amen.